Sa pagitan ng mga tanong na bakit at paano, mayroong ikaw at ako, likha ni Binibining Kimberly Fragata. Eto na yung huling pagkakataon na pagbibigyan ang aking puso at hahayaang maidikta sa mga kamay ko na maisulat sa kwaderno ang pagtatapos ng ating kwento. Pagtatapos nga ba? O sadyang kinailangan lang mamahinga? Mamahinga dahil sa kani-kaniyang suliraning nasasagupa. Samot-saring tanong ang nananatiling katanungan. Bigat ng kalooban ang naghahari kapag dapit hapoy sasapit na naman. Mga alaalang kay sarap balik-balikan, ngunit di ko batid kung maipagpapatuloy pa ba o mananatiling nakaukit na sa kawalan at magsisilbing napakagandang alaala. Paano? Paano kung sa simula pa man lang ay di mo naman talaga ako pinili? Paano kung sa unay kaya mo lang naman ako kinakausap sapagkat ako ang nandyan palagi? Paano kung sa una pa lang ay hindi mo naman talaga ako pinahahalagahan? Paano kung kaya mo lang ako sinasamahan dahil ako ang palaging nariyan? Paano kung ang mga alaalang mayroon tayo ay ako lang pala ang nagbibigay halaga at kahulugan? Paano kung handa na akong sumugal, ngunit ikaw naman ang hindi na kaya pang lumaban? Paano kung gusto na kita, ngunit bigla lang nagbago ang iyong nararamdaman? Paano kung sa paghihintay ko, ikaw ay magkaroon na ng kasintahan? Bakit ko nga ba pinanghahawakan ang mga salitang wala namang sapat na batayan? Bakit pa ako naghihintay kung wala namang kasiguraduhan? Bakit pa ba kailangang magbigay ng motibo kung hindi naman paninindigan? At bakit pa kailangang masaktan bago mapagtantong ako ay mahal at kailangan? Sa mundong puno ng hinagpis at sakit, ikaw ang naging pahinga ko. Salamat sa saya, lungkot, pagmamahal at aruga mo. Di minsang sumagi sa aking diwa na isang araw maaaring lahat ng ito'y maglaho. Sa pagitan ng mga tanong na bakit at paano, mayroong ikaw at ako. Pagmamahal na nagbigay sa atin ng saya at lungkot na minsan ring pinawi ng pag-ibig natin sa isa't isa. Marahil, hindi ikaw ang una, ngunit iba ka sa kanila. Sa bawat ngiti at biro mong dala, ay siyang nagsagip sa akin sa lungkot at madilim na daan. Sa pagsubok ng buhay, ikaw ang naging lakas ko upang bumangon at patuloy na lumaban. Sa iyong mga salita, kapanatagan ang nadama, ni sa hinagap, hindi ko minsan naisip na lahat ng iyon ay maaaring pansamantala. Ngunit ngayon, pangalan mo sa telepono'y di na madalas matanaw, na sa tuwing mensahe mo'y nasisilayan, napapawi ang panglaw. Aking sinta, nasaan ka na? Ako ba'y hindi na sa'yo mahalaga? Tuluyan na bang naparam ang pag-ibig mo? Inaamin ko, nangungulila ako sa dating tayo. Ngunit di ko mawari kung papaano maibabalik ang ugnayang punong-puno ng pananabik. At kung hindi na kita makakausap pang muli, hayaan mong ang mga naisulat kong litanya ang magsilbi nating alaala. Maging sa aking mga panaginip, laman ka ng aking metapora. Dahan-dahang inuunawa ang mga sitwasyon. Kung papaanong lumamig ang panahon, bigla ring naging ganito tayo sa ngayon. Sa mga nauna kong isinulat na katha, nasabi ko na kung gaano mo ako pinamanghak, kung gaano ko namalas ang kagandahan ng bawat araw, sapagkat batid kong sa bawat paggising ko ay mayroong ikaw.
Kung sakali mang hindi ikaw ang maging wakas, natutuwa ako sapagkat naging bahagi ka ng bawat pahina ng ating kwentong kailan may di kukupas. Kung sakali mang hindi na tayo magtatagpo't magkakausap pang muli, batid kong mababasa mo ang aking mga tula na ikaw lagi ang pinipili. At kung dumating ang pagkakataong makahanap ka na ng iba at di na kayang sa akin manatili, aking Ginoo, mag-iingat ka sanang palagi.